Laging magulang, ano pa, mga anak, at kahit ng sarili ko, di ba? Ang tindi ng Ebanghelyo ngayon. Parang di ka panipaniwala ang Panginoon, ano? Alam nyo kasi yung nung panahon, mission ay very limited. Halimbawa po, love, pag-ibig. Alam natin yan. Ano yung opposite nun? Hate. Love, hate. So, ganun lang ba? Ganun kalimitado. Subalit, ang kahulugan po noong parang talikdan o kaitaboy is not really hate in the strict sense sa English. Attachment, ika nga. Yun ang ibig na ipahatid ng Panginoon. Yung sobra bang dikit mo doon na hindi mo na para bang hindi ka na makakaalwan doon. Na para bang ang Diyos parang puwang sa puso mo. O kung tawagin po sa English, prioritization. Ayan. Para mas maliwanag para sa atin. Sino ba at ano ba ang priority para sa atin? At nabanggit din po sa Ebanghelyo, yung bang kahalagahan ng pagpaplano, di ba? Nagpaplano, halimbawa po sa mga mag-aasawa, kinakailangan magplano sila. Di porket nabuntis na, kasal na agad, di ba? Ano ho? Kinakailangan planuhin nyo rin yung sarili nyo bilang magkasama, kinakailangan, teka muna, hanggang ilang bang anak ang kaya natin. Yung bang tipong pagpaplano, baka hindi kayang asikasuhin, arugain yung mga anak o mga supling na ibibigay ng Panginoon. Anyway, the point is that, sa ating buhay, ano ba ang pinakamahalaga? At sino ba ang number one sa ating puso, sa ating mga buhay? At tutukoy po ng Ebanghelyo ngayon ay ang Panginoon ang isang dapat maging priority, pangunahing at napakalagang tao para sa ating buhay. Otherwise, kung mayroon pang mas mahalaga sa Panginoon, hindi po maiiwasan na tayo po ay gagawa ng mga pangit na gawain. Hindi po maiiwasan na gagawa tayo ng mga kasalanan porque ng Panginoon ay hindi ang number one para sa ating buhay. Mga kapatid, ang pera, alam niyo po ang pera, mahalagang pera. Halimbawa tayo ngayon, kayo po, dito po sa TESDA, kahit na paano pinipilit natin makapag-aral, magkaroon ng mga skills, upang sa gayon tayo makapag-trabaho. Kung hindi man po dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Bakit?